Bukod sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, may iba pang pambato ang Occidental Mindoro para sa mga gustong bumisita. Mga lokal kasi ng San Jose ang isang grupo na nakabingwit sa puso ng mga tao online. Meet Team Harabas, ang grupo ng mga mangingisda na loud and proud from Occidental Mindoro. Mula sa paghuli sa palaisdaan, putikan, Lubog na! Oh! Oh! dagat, Aroy! Ganso! hanggang sa pagluluto at pagmumukbang ng mga ito. Hook na hooked ang kanilang followers. Sa ngayon, may mahigit na 2 million followers na sila sa kanilang social media platforms at nasa nagpas 628 million views na ang kanilang main YouTube channel. Sa araw na ito, abutan namin sila sa Mangarin River na nanguhuli ng Malabanos eel. Sa unang tingin, malaahas ang itsura nito na mas mahaba pa sa tao. Pero hindi ito ahas biheros. Isa itong klase ng igat na nakikita sa mga ilog na konektado sa dagat o sa mga mangrove forest. Humahaba ito ng hanggang 14 feet at pwedeng kainin. Para makahuli ng Malabanos, kakapain muna ang ilalim ng ilog para maghanap ng butas kung saan sila nakatira. May naharap na tayong butas ng Malabanos, so papain natin yung ating kawel ng tilapia. Kailangan secure natin mabuti yung ating pain para pagkagat ng Malabanos, hindi niya mahatak yung pain. So may pain na, papasok sa butas sa bahay ng Malabanos. Sasagat natin yung ating kamay, tabaw natin ng gusto. Kasi malalim ang butas ng Malabanos, kailangan sagat natin siya para yung pagpasok natin ng pain ay sigurado makakagat niya. Subok natin. Pagkatapos sumisid at ilagay ang pain sa butas, kukuha sila ng kahoy at ilalagay malapit sa butas ng Malabanos. Kung natin ikakabit yung ating lubid, para kung mahatak man siya ng Malabanos, ay hindi siya mawawala. Lalagyan din ng putik ang lubid. Pag kayo lumagsak, sabihin, kumagat ng Malabanos, nahatak yung ating lubid. Para sigurado, ulit-ulitin ang proseso na ito sa ibang bahagi pa ng ilog. Butas! Nasa pangalawang butas pa lang ang Team Harabas nang biglang. Pero kahit pasinyalis ito na kumagat na ang Malabanos, kailangan pa rin daw maghintay ng 3 hanggang 5 minuto. Sa ngayon kasi, yung paghila niya na yun, kagat-kagat niya lang yun. Hinihila niya pababa sa butas. So hintayin natin na kainin niya muna at malunok yung sima bago natin yung hatakot. Pero matapos ang paghihintay, Sinukan niya. Tingnan nyo, putol ang ulo. Matalino to. umabot sa mahigit 1 dosenang pain ang tinanim nila rito sa Mangarin River. Pero matapos ang 2 oras na paghihintay, wala pa rin ni isang Malabanos ang kumagat sa mga pain. May mga butas kasi minsan yung pinag-iwanan. Pinag-iwanan na ng Malabanos. Maging matagumpay kaya sila sa paghuli ng Malabanos? Sa pang-araw-araw namin paghuhuli dito, hindi rin kami sigurado kung makakahuli kami o hindi. Para sulit ang pagpapalaot dito, nagsimula na rin silang kumuha ng mga talaba at iba pang isda na pwedeng makain. Sinimulan na rin nila itong lutuin para pagkain habang naghihintay. Pero habang nagluluto, may pain na raw na nalaglagan ng putik. Uy! Bigat! Dahil mukhang malaki ang Malabanos, kailangan na rin umakyat sa bangka para mas may puwersa ang paghila. Yun! Success ang panguhuli sa Malabanos, Bieros! Kahit na halos kasing haba na ito ng tao, katamdaman lang daw ang laki nito. Sa mga season ng mga Malabanos, malalaki talaga ang nahuhuli namin, tapos marami. Ngayon, medyo hindi tayo ganong pinagsinuwerte, kaya kahit paano nakaisa tayo. Ang paghuli ng Malabanos, ilang ulit na rin nila pinost sa kanilang YouTube channel. Pero tila isa ito sa mga paboritong panoorin ng kanilang followers dahil pumapalo pa rin sa milyong views tuwing mag-a-upload sila nito. Tama ang ngipin niya, no? Pangwara talaga ng kamay yan pag yan ay nakagat ko. Marami na ring luto ang nasubukan nilang gawin sa Malabanos. Ano? Oh. Pero para sa atin, sweet and sour ang naisip nilang gawing luto nito.
Gagawin mo ng fillet ang laman ng malabanos. Isasawsaw sa itlog. Lalagyan ng breadings. At saka ipiprito. Sa isang kalan, igigisa ang luya, bawang, at sibuyas. Isusunod ang bell pepper, carrots, at sweet and sour sauce. Lalagyan din ito ng oyster sauce. At isusunod na ang mga prinitong malabanos fillet. Konting toss lang sa sauce at lalagyan ito ng sili at garnish. Ang sweet and sour malabanos isasama sa boodle fight na pagsasaluhan namin. Meron ding alimango, sugpo, at tocino pa. Yummy! Dahil sa aking biyahe dito sa Occidental Mindoro, may meet and greet pass ako sa Team Harabas. Freshly caught food. Hindi tayo aatras sa ganyan, biyeros. O paano? Panoorin nyo na lang muna kaming kumain, ha? Balik tayo sa Team Harabas ng Occidental Mindoro. Para sulit, dito sa Matangkob River kami magkukentuhan. Isa rin daw ito sa mga lugar na pinupuntahan ng grupo nila. Kita nyo naman, may picturesque view ng mga natural rock formation na makikita sa paanan ng mountain range sa Sitio Imok. Ang the best gawin dito, mag-rent ng mga floating cottage habang kumakain at ini-enjoy ang napakasariwang hangin. Kwentuhan nga tayo kung saan nga ba nagsimula ang Team Harabas? G? Actually, yung Harabas ay code name ko siya. Kumbaga, Harabas kasi is slang term ng ano eh, na pwede kahit saan. Pwede kahit Yung saan? tipong- Anytime, anywhere? Yes. Okay. Kumbaga, kung yan yung tsinelas, gamitin mo yan, pang Harabas na yan. Yung tipong gano'n. Correct. May 11 miyembro ang Team Harabas na kadalasang nakikita sa vlogs. Ipman, Mr. Bugs, Pongloy, Dalaman, Senyor Harabas, Oikid, Unyok, Mat, Mr. Nice Guy. Rabons, Rabe, Daddy D, Harabas. Nagsimula talaga kayong mangingisda. Mangingisda, magsasaka po yung family namin, background ng family namin. Nagka-cutting classes pa ako dati para makapag-fishing, ano. Kala nung nanay at tatay ko, sa school ako, yun pala. Absent ako, nangangapa ng isda. Hindi pong ganun ba? Okay. Ganun ko siya kagusto. Ang totoo niyan, mga kapatid ni Jeff, aka Harabas, ang ilang miyembro ng Team Harabas. Nagsikap ang kanilang mga magulang na pagtapusin silang lahat sa pag-aaral. At bago mapunta sa vlogging, nagtrabaho muna silang magkakapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ako, by profession, accountant. Accountant, Yeah. CPA ka talaga. Hindi pasado yung CPA, pero But accountant. still, Pares accountant kami pa ng rin. misis ko. Okay. Then, nag-abroad kami for 4 years. So, accountant din sa Tapos, Dubai. sa Dubai. Bumalik sila sa Pilipinas nang maisipan na gusto na nilang bumuo ng pamilya. Medyo unfortunate. Nakunan kasi siya. And then, nung nakabuo ulit kami, kailangan bed rest. Medyo maselan, kaya umuwi kami. Umuwi kayo. Then sabi ko, kung uuwi tayo, gusto ko yung kakaiba naman yung gawin natin. Kasi medyo nakaka-burnout yung pagiging ano. So, medyo na-stress kayo sa medyo na-stress kami doon. trabaho niyo doon sa Dubai? Yes, sa Dubai. Pagka-uwi ng Pilipinas, naisip ni Jeff, balikan ang kanyang first love, ang pangingisda. Hindi kaya isang kamay ay. Pero this time, naisipan niyang i-vlog ito. What's up mga kaharabas? Sa episode na to, samahan ninyo kaming manghuli ng malabanos. Before pa lang po ako umuwi dito, nung nasa Dubai pa lang ako, 5 months before, planado ko na siya. Okay. Planado ko na yung kung ano yung gagawin. May master plan ka na, kumbaga. Na content, Okay. kung ano yung mga equipment na Alam kailangan niyo ng ko. asawa mo yan, malamang. Yes Okay, po. okay. Kasi sa kanya humingi ng budget eh. So talagang hindi mo sinimulan na, sige, shoot lang natin to. Talagang Hindi. inisip mo, pwede Yes. natin pagkakitaan to. Yes po, talagang, Wow. talagang pinlano ko siya. Wow, Doon pa wow. lang kami sa Dubai. At first, 3 lang kami, kapatid ko at saka pinsan ko. And then after a month, nagdagdag ako ng mga kasama. And after a year, yan na, kumpleto na kami. Ay, wala tayong panali dito. Umabot ang 7 buwan bago na monetize ang kanilang video sa YouTube. Ngayon, umaabot na sa 6 digits ang kinikita nila kada buwan. Since gusto naman namin yung ginagawa namin, tapos nandiyan lang naman yung ilog, yung dagat available, hindi po kami masyadong pressure eh. Actually, before nga, every 3 days yung upload namin. Oo. And then, naghanap yung mga viewers namin na sila yung nag-request actually na gawin daily. So ngayon po naka-daily kami. May hatian na rin ang grupo nila. Mayroon kaming team ilog, team dagat. Okay. Yung team dagat, yun yung mga kin sa yun yung mga gusto sa dagat talaga. Okay. At yung sa mga ilog, yan, yung kuya namin, Oo. yung mga
hindi masyadong trip yung dagat ba. Oo, At saka yung bayo ko na hindi marunong lumangoy. Sa ilog lang yan sila. Ano na yung naging pagbabago sa buhay, sa outlook, overall? Financially, kahit papano, nakakapag-provide tayo. Yep. Bawat isa sa family. Yes. Then, pero yung pinaka-significant na pagbabago sa amin, lalo na sa aming magkakapatid, yung bang hindi na namin kailangang hiwa-hiwalay kami. Kasi dati po magkakahiwalay kami. Sila, nasa Marikina sila. Si Harabe, si Manche, nasa Barco siya. Ilang buwan yan, Ama? A year, di ba? Yes po. So, ngayon nagbo-vlog kami. So, magkakasama kami. So, na hindi namin kailangan na, alam mo yun, naka-focus na lang kami sa vlog kasi. So, magkakasama kami. Yun yung isang magandang nangyari dito sa pagbo-vlog namin. Pati ang maganda na okay kayo. Dahil marami din tayong kakilala na hindi sila okay, lalo na pag matanda na sila, tapos pinag-uusapan yung pera. Pero importante yung pagdating sa ganyan, mas nagiging solid pa kayo as Yes, tama. family. O ha? Sino mag-aakala na ang mga content creator nito na binabahagi ang kanilang payak na pamumuhay sa probinsya, may literal na solid brotherhood pala. Nice one, team. Ano, nabitig ka sa biyahe? Cool! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!